pure yung talaga, yung intention. Talagang pure na pure yung yung higay niya sa pag-intindi ng isang bagay. Kaya doon ako parang mas ginaganahan ako na magturo sa kanya. Isa sa mga employee na iba din ang work ethics. He's really doing na ma-push yung passion niya, magawa yung gusto niyang magawa, which is yung video editing. Sa ating magkakapatid, parang ikaw yung pinaka-pure sa amin lahat. Maraming salamat sa service na ginawa mo kasi ikaw ang celebrator. Passion ko dito sa pag-video edit. So, ayun lang. Si Christian pala muna. Christian muna, Christian. Ay, yung message ko dito. Isa to sa naturuan ko na talaga, yung pure yung talaga, yung intention. Kaya mas Siya yung trophy mo. parang, di ba tayo mga may trophy kasi experience. Kung may trophy man ako si Eden talaga yun. Kasi, kapag yung gawa mo sa isa sa... Ayun na, ba't ko nasabing trophy ko si Eden? Kasi iba kasi siya akong turuan. Nakikinig talaga siya. Like, kapag nag-one-on-one kami, nagkukuhan na kami sa loob ng office, Sir Richmond. Talagang pure na pure yung, yung higay niya sa pag-intindi ng isang bagay. Kaya doon ako parang mas ginaganahan ako na magturo sa kanya. And kahit na nakaka-pressure yung buong month namin nung May, tuloy-tuloy pa rin siya. Kaya thank you, Jed, sa bibigay ng service dito sa e-accelerator. Naway makahanap ka ng totoong talaga yung gusto mo talagang work. And makahanap ka pa ng healthy na makakasama yung pinaka-important. Thank you, Jed. Si Jetro, isa sa mga employee na iba din ang work ethics. No, iba rin yung work ethics. Magbabike yan, papasok napakaaga, alas 8, no? Pero ang pasok natin, alas 8, alas 9, ganyan na yan. Tapos alas 10 pa talaga yung pasok natin. Uuwi yan, late pa, no? He's really doing na ma-push yung passion niya, magawa yung gusto niyang magawa, which is yung video editing, no? And hilig ako sa tawag ko, no? Napakabilib ako sa iyo, Jetro, kasi isa ka sa mga taong nagpa-visualize sa akin kung ano yung dapat kong isipin kapag may mga problema ako, no? And right now, sa mga challenges mo sa buhay, ganoon din, kung ano yung sinabi mo sa akin, sasabihin ko rin sa'yo, lahat ng yan pagsubok ng Panginoon para sa'yo. And take it as a mission, as a quest, na para bang naglalaro ka ng video games. Na hanggat merong challenges, it is a chance for you to grow, to accelerate. Para mahasa ka. No? Mahasa ka kasi may paparating na labanan. At kapag hasang-hasa ka na, ready ka na. Hindi ka na tutumba, no? Handa kang lumaban kasi meron kang sandatang ihaharap. Right now, sa mga susunod na challenges na paparating sa'yo, I know na bagit mo sa akin is yung pagiging sa financial management mo, na-enjoy mo rin naman, di ba? So, right now, isa sa bilib din ako sa'yo is you're pushing more, hindi lang para sa sarili mo, para rin sa pamilya mo. And it is something
valuable in this world na hindi siya madaling makita kahit na sa maraming tao sa mundo, ano. And keep pushing your heart towards what you do. Yun yung isa sa sana pag ipagpatuloy mo hanggang dulo kahit nahihirapan ka. Pero kapag may gusto kang i-vent out o makausap, maging ako palagi. Dito pa rin ang Kuya Rex mo. So, Dayan Jet, sa ating magkakapatid, parang ikaw yung pinaka-pure sa amin lahat. No? Ikaw pinaka-mabait, no? Pero, hindi ikaw si Jet. Hindi, pero Jet, maraming salamat sa service na ginawa mo kasi ikaw accelerator. I think kahit may ising panahon lang, hindi ka naman talaga nakakausap ng palagian ng karamihan. Pero nakita namin yung ikaw talaga. Tapos yung tawag dito, ang pure mo yung work ethics mo is parang naging standard siya na hopefully yung mga papasok sa atin katulad mo. Naging ganun yung thinking ko ngayon na ang aga papasok, tapos yung trabaho mo talagang tuloy-tuloy lang, maaasahan mo na mabilis mo rin nagagawa yung mga kailangan ko sa'yo. So, maraming salamat siya. At sa bago mong journey, naman yung mga kapatid, sa kita rin sa mga pamalayan ko ng pagkagawin mo yan. At ang magandaan dito, katulad nung kay Ezekiel, you always have a place to go back. No, ito, tahanan mo ito. Kung sakaling hindi mag-work out, you always have a place in your heart na pwede mong balikan. Maraming salamat siya. So, nangangarap ako ng sobrang tagal na makasama ka. Lalo na kapag kapatid sa amin, mas magiging emotional ako talaga. Kasi gusto mo dumami kami ng mga iglesia dito sa accelerator. Pero, dumami. Lalo yung magpapalok kayo na dyan, Jet, ha? Hindi, pero yung Jet, ha? Andito lang kami. Kapag may problema ka, andito lang kami. Ha? Ano ba yun? Lolo. Kapag nila, Jet, tulungan mo na ako kapag niya kasi sa'yo naman. Pero Jet, ha? Sana makabalik ka. Hindi naman, parang nangangarap ako na babalik ka rin. Katulad ni Ezekiel, may gano'n ako, nakabalik din sila for me. May gano'n ako sa part ko. Pero of course, pinapanalangin ko na magtagumpay ka sa susunod mo, sa tatahakin mo. For sure, may reason. May reason yan. Basta dito lang kayo palagi kasi mahal ka. You're doing really good. And anyway, pumuntahan mo sobrang magaling ka. Yung maliit na kakainis talaga yun. Pero yun, one last picture with Jet muna. Sige. Jet, here. Uy! Ayan. Yan, sige. Later. Yun lang naman. Sobrang thankful po ako dahil syempre po nakapasok po dito. And sobrang unexpected po talaga na pagpasok ko dito. Hindi ko nga po inakala na makakapasok po ako kasi yun po, hindi pa po graduated. Bata pa lang po ako and sobrang sariwa pa lang po sa akin ng mga experience, lalo na po dito. And papasalamat ako ng sobra po kasi sa lahat ng mga experience na naranasan ko sa loob ng 4 months, sobrang laki ng na-improve sa akin. Sa personal development ko, sa kung paano ako magtrabaho. Kasi hindi ko kinikilala yung sarili ko na hardworking. Kasi dati talaga tamad ako eh. Hindi ko kayang gawin yung isang bagay na paghirapan ko. And sobrang nagpapasalamat ako sa kumpanya nito kasi na-realize ko na sa lahat ng bagay, hindi palaging easy lang. Kailangan mong mahirapan, kailangan mong ibigay yung best mo.
para ma-achieve mo yung goals mo. And hindi ko pinagsisisihan na lahat ng pagod na nilaan ko, lahat na sakripisyo na nilaan ko sa mga panito, hindi ko pinagsisisihan. Lubos akong grateful talaga ako sobra. Kasi hindi naman ako mag-improve dahil sa mga struggles. Hindi nga siya struggles, challenges siya. Kasi pag nahihirapan ka, mararamdaman mo na challenge yun kasi nag-improve ka. Kung struggle yung nararamdaman mo, mahihirapan ka, hihinto ka. Pero hindi naman ako umalis sa kumpanya to kasi struggle yung nahihirapan ko. Struggle yung nararamdaman ko. Kailangan ko siya. Sobrang hirap na tanggapin na magagawa ko yung iwanan yung passion. Pero isatasay na natin yun. Sobrang nagpapasalamat ako dahil nakilala ko po yung lahat. Especially kayo po, Coach, si Sir Luz. Sobra. Si Sir Luz po kasi hindi ko po siya talagang naging close. Sa totoo lang po. Nakausap ko lang po siya nung ilang araw po bago po umalis. Sobrang gaan po sa puso na nakausap ko si Sir Luz. Kasi sa loob ng 4 months na pagtatrabaho ko, first time ko lang siyang kinausap. Ano ba yan, Luna? Hindi, may sagot ako dyan. May sagot Ano yan? Magaan yun. Ayun po, yun po yung... Kaya ako tuloy mag-explain. Din kasi yun po yung natutunan ko kay Sir Luz na talagang dapat gawin as bagong employee. Na be more friendly. Hindi yung nakapaligid sa'yo, yung lalapit sa'yo. Kailangan ikaw yung lumapit sa kanila. Kasi ikaw yung makikipit in. Hindi makikipit in, ikaw yung maglalagay sa sarili mo para mas maging close mo sila and mas maging healthy kayo. Pero wala po kami sa mga nalulog ni Sir Luz. Kahit ngayon lang kami nag-usap, ngayon lang kami nagkaroon ng connection, sobrang tinitingal ako po siya. And sobrang grateful po ako na nakilala ko po si Sir Luz. Lalo na po kayo, Coach. And syempre sa nagturo po sa akin si Sir Christian. And Sir Vance. And syempre, si Sir Renz. siya po talaga yung, kasi sila mong dalawa yung lagi kong na-open. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyong dalawa kasi kayo yung naging kuya ko. Kayo yung sumuporta sa akin, kayo yung nakakaalam ng bawat pagsubok sa buhay ko. And hindi ko pinagsisihan na nakilala ko kayo, nakatulong ko kayo sa buhay ko ng sobra-sobra. Hindi ako nagsisisi na nakilala ko kayo. Mahal ko kayo, kuya. Sir Luz, Coach, lahat ko. Wish ko lang po, bago ako umalis ako sa company na to. Hindi po wish ko, Lloyd. Para sa mga wish. Ang wish ko lang, ang company na to, sana mag-grow ng sobra-sobra. Thank you. Magkaroon ng napakagandang performance yung kumpanyang to. And alam ko na mangyayari yun in the future. Hindi lang in the future, siguro malapit na. Yes. And sobrang looking forward ako na mangyayari yun. Lalo na sa mga nangyayari sa kumpanya natin. Kahit gano'ng kahirap yung ginagawa natin, improve pa rin tayo ng improve. Nakikita ko sa isa't isa na wala nagkakaroon ng sama ng loob. Yes. And kahit may struggles, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-angat. Kasi as we always say here at Ecom Accelerator, together we